buong Kapuluan at lalo na dyan sa lalawigan ng Batangas. Binabati natin ng good morning, Kuya Rod, ang ating mayor. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Sabado ngayon ay July 5 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw. At sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday at Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, ICC binutata hiling ni dating Pangulong Duterte na idiskwalipika ang dalawang pre-trial judge. Todo balita. Galaw ng presyo ng bilihin bahagyang bumilis ayon sa PSA. Todo balita. Bagyong Bising lumakas. Todo balita. Sa balitang lokal, sa bayan ng Bayambang, MAC ISO 2009 audit isinagawa bilang paghahanda sa second surveillance audit. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Chotless TNT, dapa sa rain or shine. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na idiskwalipika ang dalawang pre-trial judge na kasali sa pagtalakay sa kanyang hamon laban sa jurisdiksyon ng ICC. Sa buong desisyon na inilathala noong July 3, sinabi ng plenaryo na si Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera ay tumutupad lamang sa kanilang mga tungkulin ayon sa batas sa lahat ng pagkakataon. Tinanggihan ng plenaryo ang disqualification request ng kampo ni Duterte noong Hunyo. Ang buong kopya ng desisyon ay inilathala sa website ng ICC noong Hulyo 3. Si Duterte ay kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa mga kasong crimes against humanity kaugnay sa kanyang drug war campaign noong panahon ng kanyang administrasyon. Bahagyang bumilis ang inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong nagdaang Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, naitala sa 1.4% ang June headline inflation mula sa 1.3% noong Mayo. Dahil dito ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo ay nasa 1.8%. Ayon sa PSA, kabilang sa mga nagtulak sa bahagyang pagtaas ng inflation ay ang pagmahal ng singil ng kuryente, gasolina at diesel, pati ang pagtaas ng tuition fees sa elementary, secondary at tertiary education. Kasama rin sa top contributors sa June inflation ang pagtaas sa presyo ng karne, ng baboy at manok. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang rice inflation sa bansa na nasa 14.3% na pinakamababa mula 1995. Nasa 1.1% naman ang inflation sa labas ng Metro Manila. Bahagyang lumakas ang bagyong Bising habang ito ay nasa may dalampasigan ng extreme northern Luzon. Alas 11 ng umaga kahapon, ang sentro ng bagyo ay namataan ng Pag-asa sa layong 280 km kanluran hilagang kanluran ng Kalayan, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 km bawat oras at bugso sa hanggang 70 km bawat oras. Si Bising ay patuloy ang pagkilo sa bilis na 15 km bawat oras. Nakataas ang signal number 1 sa western portion ng Babuyan Islands, western portion ng Ilocos Norte at northwestern portion ng Ilocos Sur. Under restricted duty na ang tinatayang 15 na pulis na sangkot umano sa pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, paraan ito upang hindi na makaimpluwensya at makapanakit ang mga sinasabing sangkot na pulis. Matatandaang si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy ang nagsiwalat na sangkot umano ang ilang pulis sa pagpatay ng mga sabongerong nandadaya sa sabong. Sa ilalim ng restricted duty, hindi maaring isabak sa kahit na anong field operations ang naturang 15 pulis at mananatili lamang sila sa mga office work. Samantala, sinabi naman ni National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan na tukoy na ng mga pulis na idinadawit sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay Kalinisan, ipatatawag ang mga pulis para harapin ang administrative investigation.
Umaabot sa 21 na tonelada ng basura sa Quiapo sa Manila ang nahakot ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA bilang bahagi sa patuloy na paglilinis sa lungsod ng Maynila. Ayon sa MMDA, ang mga basura ay hinakot ng kanilang Flood Control and Sewerage Management Office sa Quiapo Pumping Station. Sinabi ng MMDA na ginamit nila ang kanilang mga payloader at dump truck sa naturang pumping station, lalo't kinakailangan nitong alisin dahil sa bumababang kakayahan nito na magbomba ng tubig. Ayon sa MMDA, nakakalungkot lamang na sa mga creek at kanal itinatapon ang basura na sanhi ng mga pagbaha. Gayun din, sinabi ng MMDA na patuloy ang kanilang paglilinis sa mga pumping station lalo pat inaasahan ang pagtaas ng tubig dahil naman sa rainy season. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Bayambang mula Hulyo 1 hanggang 3 ngayong taon, ang lahat ng departamento ng lokal na pamahala ng Bayambang ay sumabak sa 3 araw na mock audit upang siguraduhing handa ang lokal na pamahalaan sa nalalapit na second surveillance audit sa darating na Hulyo 15. Pagkatapos ng mock auditing exercise, kada departamento isang closing meeting ang isinagawa sa Mayor's Conference Room upang talakayin ang mga naging resulta. Inisa-isa sa mga presentasyon ang mga naging obserbasyon, finding at mga rekomendasyong dapat isaalang-alang upang pahusayin ang mga proseso ng bawat opisina. Inilahad din ang mga positibong practice na nakuha sa audit, gayon din ang mga bahagi ng operasyon na nangangailangan ng kaukulang pag-aayos at karagdagang pagtutok upang masigurong alinsunod ang lahat sa itinakdang ISO standards. Sa bayan naman ng Basista, sa ngalan ng bayan ng Basista, nagpasalamat si Mayor Jolly Risuelio sa provincial government na pinamumunuan o sa pangunguna ni Governor Ramon Gico III sa kanilang walang sawang suporta, pagmamahal at malasakit sa mga vendors na naapektuhan ng sunog noong May 9 sa nasabing bayan. Ayon kay Mayor Jolly Risuelio, ang provincial government ay nagpamahagi ng 5,000 pesos bawat vendor at 10 milyong piso naman sa nimulang pagsasaayo sa public market habang inuumpisahan ng planuhin ng lokal na pamahala ng Basista ang pagpapatayo ng bagong 2-story public market. Sinabi ni Risuelio sa kanyang mga kababayan ng mga vendors, asahan nyo na patuloy po tayong gagawa ng paraan upang manumbalik ang sigla at saya ng ating mga vendors sa ating mahal na bayan ng Basista. Sa bayan naman ng Posurubio, pinasinayaan ng lokal na pamahalaan ang Manaol Diversion Dam na donasyon ng Tan Yan Key Foundation Incorporated. Dinaluhan ang pagpapasinaya ni Director Gina Nilo ng Bureau of Soils and Water Management, Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ng Department of Agriculture, makinatawan mula sa Tan Yan Key Foundation, mga opisyalis ng bayan ng Posurubio sa pangungunan ni Mayor Chan at ng Vice Mayor, kasama na ang mga opisyalis sa mga barangay ng Bubunan at Lawak at mga magsasaka mula sa Barangay Bubunan at Palguyod. Ang proyektong ito, ayon kay Chan, ay matatagpuan sa boundary ng Bubunan at Lawak, ngunit tinawag na Manaol Diversion Dam dahil inilihis ang tubig na nagmumula sa Bubunan, Lawak papunta sa mga sakahan sa Manaol. Sa naging programa, nagpasalamat si Mayor Chan at si Punong Barangay Peregrino Aspira sa mga farmer presidents ng mga nasabing barangay dahil sa laki ng naitulong ng dam sa mga magsasaka, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan.
Sinamantala ng rain or shine ang ipinata na 1-game suspension kay TNT tropang 5G coach Chot Reyes para makahirit ng Game 6. Pinutol ng Elasto Painters ang koneksyon ng tropang 5G sa Game 5 sa score na 113 kontra 97 sa kanilang Season 49 Philippine Cup Semifinal Series sa kanilang laro kahapon na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Samantala, walang panama ang Alas Pilipinas kontra sa mas matatangkad at mas mahahabang mga Russians. Nakalasap ang mga Pinay Spikers ng kabiguan sa nagdidepensang Cora Belka sa semifinals ng 2025 VTV Cup kahapon sa Vietnam. Sa kabila ng kanilang kabiguan ay may pagkakataon pa rin ang mga Pinay Spikers na makapag-uwi ng bronze medal sa torneo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan. Iparagire, ang oras po natin alas 5:21 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal. Ti imak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat na ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dati pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga magpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Para diretsyo na alive ang umaga mo. Para diretsyo na buhay ang dugo mo. Para diretsyo na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada
Quirino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. DWIZ. Muli, good morning po sa inyo mga kaibigan. Isang medyo makulimlim na umaga, at least dito sa lungsod ng Dagupan. Kumusta po dyan sa inyong mga lugar? Mga kababayan ho natin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yung balita ho natin kanina, itong si Bising, andun na lang siya sa sa dulo ng ng Northern Luzon. Pero kahapon, 'di ba, medyo okay pa dito sa sa Dagupan, sa Calasiao. Partly umaambon tapos hihinto, pero doon daw sa Western Pangasinan, as always, napakalakas daw ng ulan pagdating ng hapon. Kaya yung mga bikers natin na andyan na sa labas na nagbabike, sana okay ang panahon sa mga lugar na inyong pinuntahan o kaya pupuntahan. Pero ito na nga, 'di ba? July na. It's rainy season na talaga ito. Pero dahil sa climate change, nag-iba kasi yung yung ihip kumbaga ng panahon. Meron yung bigla na lang uulan ng malakas at bigla na lang yung ibang lugar binabaha. Pero dito sa atin, mapalad po tayo. So far, so good. Kumusta kaya yung first 5 days ng mga bagong halal, bagong upo na mga public officials, lalo na yung mga mayors at mga congressmen, mga members ng board, sangguniang palalawigan, sangguniang panlungsod, sangguniang bayan, syempre yung gobernador at saka vice governor. Sa mga bagong upo, ito po etong nakarang election sila po ay nanalo, first time nilang manalo o kung nakabalik. Kasi yung mga re-elected, dire-diretso lang naman, continuous lang, pinagpapatuloy lang kung ano yung kanilang mga naumpisahan, at least for this year, o kaya nung mga nakarang taon. So yung tanong natin, kumusta kayong first 5 days ng mga bagong upong mga mayors? Siyempre, andyan pa rin yung mga dire-diretsong mga courtesy call ng iba't ibang departamento dun sa kanilang lokal na pamahalaan mismo, courtesy call ng mga iba't ibang representatives mula sa mga government agencies, mga non-government organizations, mula sa DepEd. Andyan na rin siyempre yung mga meeting planning at pakikipag-ugnayan ng mga bagong upo na mga mayors sa mga department heads patungkol sa operation ng kanilang mga opisina at kung ano yung mga on deck o kaya ongoing na mga projects, etc. etc. Meron akong nakita sa post naman ng Calasiao. Calasiao, wait lang, puntahan natin ang bayan ng Calasiao. Ang sabi ni Mayor Patrick Karamat, walang matatanggal, or at least they are yung mga contract of service o yung mga contractual or mga job order, they were given at least another extension ng 1 month. Titignan, i-rate kayo dyan kung kumusta ang inyong performance pa rin, at syempre base na rin sa recommendation, sabi niya, ng mga department heads kung sino yung mga karapat-dapat na bigyan ng bagong kontrata, extend yung kanilang serbisyo, sino naman yung mga dapat kalusin na hindi nabibigyan ng pagkakataon na magpatuloy na na nasa lokal na pamahalaan, kasi kung hindi naman maayos yung kanilang pagtatrabaho, what's the use? Sayang lang yung pera na pinapasweldo sa kanila ng lokal na pamahalaan, di ba? Good morning sa mga old friends natin na andyan sa Information Office ng Calasiao. Ayan, syempre si Sir Glenn, good morning.
Si Sir Glenn, si Troy, si Grayson, good morning. Si Sydney, good morning. At si iba pa na mga staff dyan sa may Kalasyaw, sa munisipyo ng Kalasyaw. Progresibo ang pag-iisip nitong bagong mayor ng bayan ng Kalasyaw, si Mayor Patrick Karamat. At maliwanag naman yung kanyang mensahe na kanyang ipinarating sa kanyang mga kababayan sa bayan nung kanyang oath-taking at sa kanyang inaugural address. At syempre para sa mga lingkod bayan, yung mga empleyado, mga government employees. Sa bayan ng Lingayen, ganun din, dire-diretso din yung, kasama na dyan, courtesy call sa mga bagong upo muli, bagong upo na mayor, si Mayor Iday Castañeda. Siya po ay nagbalik after pagpapahinga ng 6 na taon, at ang kanilang bagong vice mayor, dati siyang SK Barangay SK President, at naging councilor. At ito nga vice mayor, si Vice Mayor JM, yung palagi ring nakangiti ito. Pero kahapon, dyan pa rin sa bayan ng Kalasyaw, nagkaroon ng minor surgical mission, PhilHealth registration at free removal ng cyst. Ayan po ay programa isinagawa ng PhilHealth kasama ang Rural Health Unit 3 ng lokal na pamahalaan ng Lingayen. Yan po yung palagi po nating sinasabi pag meron po kayong nakikita na mga anunsyo na magkakaroon ng mga free medical mission, dental o kaya surgical, yung mga minor surgeries o kaya yung para sa mata, take advantage. Huwag nyo nang isipin yung pamasahe. Kung walang pamasahe, gawa ng paraan para kayo ay makapunta sa venue. Dahil ito po ay mga bihirang oportunidad na i-schedule na kung saan itong ganitong activities ay gaganapin sa inyong lugar. So, kumbaga lumalapit na, inilalapit sa inyo yung serbisyo, kaya yung palagi po nating sinasabi, take advantage. Dahil ito po ay mula sa gobyerno na inilalapit nila sa inyo po. Para ang provincial government ng Pangasinan sa pamumuno po ni Governor Ramon Gico III at syempre kaantabay po niya si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino at mga kasamahan sa sangguniang palalawigan, dire-diretso naman po ang paghahatid ng mga proyekto at serbisyo sa mga iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa mga listeners po natin na hindi pa kabisado ang lalawigan po ng Pangasinan, meron po itong 4 na lungsod at saka 44 na bayan. So, mabilis na tinugunan ni Governor Ramon Gico III yung hiling po ng mga residente na maisaayos ang lubak-lubak na kalsada sa Barangay Real Urbistondo. Labis naman yung pasasalamat ng opisyal ng barangay, residente at mga motorista dahil ligtas at komportable na silang makakadaan sa nasabing lugar. Lalo na sa panahong ito mga kaibigan, panahon na umuulan-ulan na yung mga hindi pa asfaltado o kay sementadong mga daan o mga kalsada, nagiging lubak-lubak po yan, lumalabas yung mga bato or putik na mismo. Pero syempre, pag ganitong umuulan, lalo na pag malakas, hindi pwedeng maging dire-diretso yung pagsemento o pag-ayos po sa inyong mga kakalsadahan. For a while, kailangan mag-stop sila ng sandali para naman pati yung mga construction workers, hindi naman sila magkasakit. At saka sayang semento, sayang materyales kung ibubuhos nila tapos uulan naman ng diretso, sayang lang. Ako excited ako sa si Vice Mayor J. Mark Kevin. Yan ang first name niya. J. Mark Kevin J.M. Crisostomo, ang bagong Vice Mayor ng bayan ng Lingayen.
And excited ako sa magiging mga development doon sa bayan po ng mamang namin, sa bayan ng Umingan. Dahil bukod sa marami pong proyekto, ang provincial government po doon, sabi nga ni Governor Ramon Gico III, yung unang campus outside Lingayen ng Pangasinan Polytechnic College ay ipapatayo doon sa bayan ng Umingan. Nakabili na ang probinsya ng lupa na pagtatayuan nito. Malapit lang matapos na Super Community Hospital sa Barangay Gonzales sa Umingan. At sabi nga ni Mayor Chris Ever Tadeo Laines ay it will be a very different Umingan ang matutunghayan ng kanilang mga kababayan doon mismo. Ang bayan po ng Umingan ay nasa isang dulo ng Eastern Pangasinan. Katabi po nito ang Nueva Ecija at saka part ba ng Vizcaya o Nueva Ecija lang. Ayan. Sa katabi naman nito ang bayan ng San Nicolas, San Quintin at saka Balungaw o Natividad pa. San Nicolas, Natividad, San Quintin at saka Balungaw. Yan yung mga katabi niyang mga bayan dyan sa Eastern Pangasinan. Eto rin pala, alala ko lang, kasi nabanggit natin kanina, si Vice Mayor J.M. Crisostomo ng Lingayen, naging po yan, nag-umpisa siya as SK Chairman ng kanilang barangay at saka Vice President ng Federation ng SK sa Lingayen. Eto naman si Mayor Chris Ever Tadeo Laines ng Umingan. Galing din siyang naging SK Federation President din po siya sa Umingan. Siyempre nag-umpisa yan. Barangay SK Chairperson, tapos nag-elect sila, naging siya SK Federation President ng Umingan. At saka siyempre miyembro ng Federation ng SK President sa lalawigan ng Pangasinan during their time. At alam niyo kung sino ang presidente nila that time at ex-officio member ng Sangguniang Palalawigan. Walang iba kundi si Mayor Jolly Risuello ng bayan naman ng Basista. Yan, magkaka-classmate yan, magkaka-batch sa SK. At isa pa naka-batch nila na naging SK Federation President din. Sa bayan naman ng Villasis, si board member John Louis Sison. Meron pa daw isa nakabatch nila na re-elected Hanapin natin. Re-elected councilor naman ng bayan ng Bani. Pag itong mga batang to, hindi na sila bata, mga mama na sila, ay nakakasalubong ko, namumukhaan ko naman sila. Kaya lang, kung minsan kasi, parang siguro na-experience nyo rin yan, kilalang kilala nyo, pero hindi nyo maalala yung pangalan. Ganun hindi ma-memorize yung lahat sila yung mga pangalan pero yung mukha, at least yung mukha familiar sa inyo. Nahanap ko lang yung pangalan nung nasabing councilor sa bayan ng Bani. Pag nakita ko yung pangalan nito, maalala ko siya. Itong mga dating SK presidents na mga ito ay hindi ko makita yung pangalan niya. Mukhang hindi siya, it's either tapos na yung kanyang 3 years o 3 terms o hindi siya pinalad this time. Wala yung pangalan niya dito sa listahan. Pero at least 3 yung magkakabatch sa SK noon. Ayan, si Mayor Jolly Risuello ng bayan ng Basista na nasa pangatlong termino na niya bilang mayor, pero naging naging vice mayor din siya before. And then si board member John Louis Sison ng 5th District ng Pangasinan at saka mula sa bayan ng Villasis na wala akong nagkakamali, nasa pangalawang term o pangatlong term. At ngayon, etong si Mayor Chris Ever Tadeo Laines ng bayan ng Umingan.
Ang tatay naman niya, nag-serve naman yan bilang counselor ng Umingan ng ilang termino. Dalawa silang magkapatid, parehong babae. Yung ate niya ay doctor, chief of hospital ng, hindi ko alam kung siya pa rin yung nasa, dati kasi galing siya ng dati siyang chief of hospital ng Umingan Community Hospital, pero mukhang na-transfer na sa mas malaking ospital. So, yan po, a little history o kaya background ng ilang mga opisyalis po natin na naluklok, bagong luklok o kaya mga re-elected dito sa lalawigan ng Pangasinan. Okay, oras na po natin mga kaibigan, alas 5:40 ng umaga. Break lang po tayo, babalik po ang Todo Balita pagkatapos lang ng ilang paalaala. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. DWIZ. Liway Manantan sa Todo Balita. Okay, yung oras na po natin, alas 5:44 na po ng umaga. Good morning po sa lahat ng BC, dyan sa mga palengke po. Dyan sa Malimgas Market, sa Galvan Market at iba pang palengke dito sa lungsod ng Dagupan at syempre sa iba pang lugar. Good morning naman kay Sir Napoleon ko, kay Ernesto Musada, kay Terry Ferrer, Fernando Andrada. Kumusta po kayo? Kay Achicora Aquino at Kuya Mar dyan sa may barangay Tebeng dito sa lungsod ng Dagupan. Doon naman sa lungsod ng San Carlos, mga kaibigan, nagkaroon ng pamamahagi ng supplementary feeding supplies sa 75 na child development workers na sa ginanap na programa noong Hulyo 3. Yan po ay araw ng Huwebes. Ginanap ito sa Arenas Resuello Complex. Sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Officer, si Ma'am Maria Lorceli Estrada,
At sa pakikipag-ugnayan sa DSWD Field Office Region 1, naging matagumpay yung nasabing aktibidad na bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng lungsod ng City Government ng San Carlos na tugunan ang suliranin sa malnutrisyon. Patunay lamang ito na ang lokal na pamahalaan at ng lungsod ng San Carlos sa pamumuno ni Mayor Julier Ayoy Resuello, katuwang si Vice Mayor Bogs Resuello, ay patuloy na nagbibigay halaga sa kalusugan at nutrisyon ng mga batang nasa Child Development Centers. Ito po ay, pag sinabi pong Child Development Centers, yan po yung mga daycare centers. Lalo na ang mga kulang sa timbang o kaya may malnutrisyon. At layunin ng programang ito na mapababa ang malnutrition prevalence rate sa bansa, alinsunod sa Republic Act 11037 o ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Alam niyo, importante po itong mga feeding programs na isinasagawa sa mga paaralan, sa mga pampublikong paaralan. Meron po akala po natin pang elementary lang po ito, pang daycare. But even pala, meron ding programa ang mga public schools para naman sa kanilang mga learners o mga estudyante sa secondary, sa junior high school. Ang ano nga lang, ang funded lang kasi ay yung programa para sa elementary, especially para sa daycare, para sa grade 1 to 3. Tinitimbang yung mga bata, and then syempre ang priority po dyan ay yung severe malnourished at saka yung mga malnourished, pero meron silang ibang term na ginagamit. Severely wasted, yung malnourished ay wasted ang term na ginagamit. Parang ito, yung daycare, ang ginagamit na pong pangalan ay ayan, yung daycare centers, ang tawag na po dyan ay child development centers. Yung mga malnourished o severely malnourished, ang tawag naman dyan ay wasted o severely wasted. Ayan, binabati po natin lahat ng mga guro at mga magulang, mga opisyales ng Pugaro Integrated School. Ayan, nagkaroon po ng proyekto dyan ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan at saka yung kasama ang Rotary Club ni na Aaron Rose Marique sa Pampanga po yun. And we learned na meron din palang mga learners kagaya dyan sa Pugaro Integrated School. I think nasa ilang estudyante ba yun? Marami, 100 plus, ang tinatawag po na severely wasted. Ang ano kasi, dito sa Pilipinas, di ba, extremes, meron yung napakayaman na mga pamilya, meron din yung sobrang hirap, mahirap at sobrang hirap ang buhay ng mga pamilya. Diyan sa Pugaro Integrated School, yun nga, napag-alaman po natin, meron pong 100 plus na severely wasted o severely malnourished na mga learners sa high school. Ito naman daw yung mga galing sa mga pamilyang talagang mahihirap, nangingisda gamit ang bangka, na pag may yung seasonal na yung maraming isda ay talagang tumutulong, mas priority yung tumulong sa mga magulang na mangisda, etc. Yung ganun po na yung mga hindi lang po dito, kundi ganun din maraming lugar kasi na talagang napakahirap po ng kanilang buhay. Kaya pag ganyan na gusto niyo pong tumulong, pero sa tingin niyo ay hindi kakayanin ng pondo niyo o yung kaya niyong itulong, pwede naman ho kayong, para mas magiging mas marami at mas malaki, mas marami yung matutulungan, pwede naman kayong sabay, makitie up sa mga non-government organizations para yung maitutulong nyo as mas marami po yung mabibili at mas marami yung maibibigay sa mga beneficiaries o mas maraming recipients ang makikinabang.
Good morning sa aking beautiful kaibigan, si Ma'am Rosemary Graham. Kumusta po kayo? On the way sa Camp Abat Manawag. May medical mission kayo doon. Ayan, ingat-ingat lang po at saka pasalubong. Ganun. Gusto kong pasalubong. Yung galing sa bukid, Bisokol, Kentukak. Ganun palaka. Yung iba sasabihin, yak, palaka. Masarap po yun pag galing sa bukid. Yan, ingat po sa biyahe, Ma'am Rose. Ingat-ingat lang po. Yan, pupunta sila sa Camp Abat sa Manawag para naman sa kanilang project medical mission. Yan na yung sabi natin po kanina. Pag meron pong medical, dental mission, optical mission, surgical mission sa inyong lugar, wag po kayong mag-atubili na pumunta at avail po yung mga serbisyo at mga gamot na kanilang ibinibigay. Lalo na itong panahong ganito, kailangan po natin, ayan, paracetamol, malaking tulong po yan. Yung contra leptospirosis, lalo na pag nasa bahain na lugar po kayo, bawal magkasakit pag ganitong panahon. Ingat po, Ma'am Rose. Maraming salamat, Ma'am Rosemary Graham. Ang pinakauna palaging dumadating sa venue kapag induction program ng Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. Di po ba? Ayan, 2 consecutive years ko siyang nakasama at 2 consecutive years na siya yung pinakaunang dumating sa venue. At for the past 2 years, 2 consecutive years, ginanap po yung aming induction program ng Inner Wheel Club of Downtown Dagupan dito po sa event center ng Bedbox Hotel. Ayan, pwede nyong kung gusto nyong dyan ganapin o kaya naghahanap kayo ng venue, ayan, tingnan nyo po yung event center ng Bedbox Hotel. Maganda po yan, plus masarap yung kanilang luto. Kung small group lang naman, ayan, pwede doon o kaya dito sa coffee shop ng Bedbox. Ibalik ko lang doon sa pagpanahon ng tag-ulan, maraming makukuha na nga ledeg ken Bisokol, ijay taltalon, kastamot titukak, pero parang konti na lang. Pero doon sa bayan ni Nakaarunbad sa mga taram, madami daw. Malawak yung sakahan, mga bukirin dyan sa bayan ng at least for the 2nd district, ayan, mga taram, Aguilar, Bugalyon, Iñapay. Tama ba yung magkakatabing yon? Urbistondo, yan, maraming malalawak pa yung mga bukirin. Siyempre, pag panahon ng tag-ulan, ay maraming nagkokokak-kokak na tukak sa mga bukid. Masarap na luto sa palaka ay tinola. Ito po yung nilalagyan ng sabaw, luya, tapos merong it's either dahon ng ampalaya o yung iba nilalagay dahon ng silip. Parang nagluto ka lang ng tinolang manok, ganon. O kaya adobo. Yan, masarap. Sa naman, sa Bisokol o kaya Kuhol, dinengdeng style, Ilocanong luto. Lagyan mo lang ng dikdikan mo ng luya, tapos bagoong, mabalinan. Dadaduma, lalagyan nila ng kamatis, mura pa ang kamatis ngayon, o kaya kamyas, minupyas, ay mayatlata. Yung iba naman ginataan, so iba't ibang luto po yan. Napunta tayo sa mga pagkain, Diyos ko Lord, masarap ang kumain, lalo na pag ganitong panahon ng tag-ulan. Paano namang hindi ka tataba kung hindi puro pagkain yung nasa isip mo? Babala ng Land Transportation Office, kanilang i-impound ang mga mahuhuling unregistered motor vehicles. So far, meron na daw 20,000 with expired registration ang na-apprehend ng Land Transportation Office o kaya LTO. Huwag nyo na pong antayin po yun na masampulan kayo. Kasabi nyo, wala namang mga enforcer. Malay nyo, andyan lang sa tabi-tabi.
Ito nakita kong balita naman mula sa National Irrigation Administration Region 1. Lunti ang kagubatan matatag na irigasyon tungo sa asensong pangmatagalang solusyon. So nagsagawa sila ng pagtatanim ng iba't ibang fruit-bearing trees sa mga piling lugar na malapit sa irigasyon at watershed area mula Pangasinan, La Union at Ilocos Sur at saka Ilocos Norte, bahagi ng kanilang 62nd anniversary celebration. At simultaneous annual tree planting activity ng National Irrigation Administration, ang kanilang tema, yun nga, lunti ang kagubatan, matatag na irigasyon, at pinangunahan niya ni Acting Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin. Ito na po, yung mga nagpaplano na mag-tree planting activities, project man o mga project ng inyong grupo, asosasyon, organization o ninyo as personal. Ito na yung tamang panahon dahil tag-ulan. Ayan, madidiligan na yan, mataas yung survival rate as compared sa panahon po ng summer. So, pwede kayong makipag-ugnayan sa local government units kung meron kayong target na areas na pagtatinuman yung grupo nyo, or makipag-ugnayan kayo sa Senro o Penro kung saan yung pinaka-the best na mga lugar. Pag malapit po sa komunidad, syempre the best po yan, fruit-bearing trees. Dahil pagkain po yan. Ulitin ko lang po, eto na yung the best time para sa tree planting activities dahil umuulan nga po, mataas yung survival rate. Sa Capitol Complex, tuloy-tuloy po yung trabaho, yung tinatapos po yung reflecting pool. At saka yung buong area na yon, maganda na yung itsura. Pag hindi umuulan, syempre nakaswitch yung mga ilaw nung reflecting pool. At meron ng dancing, hindi pa siya dancing fountain. Pero ang dami mo na po, pag hindi umuulan, sabi po ng mga kaibigan, makakilala nating pumupunta doon, ang ganda-ganda sabi nila. Alam niyo yung gustong-gusto kong makita, yung pagdating ng early evening, wag ng gabi dahil wala nang masasakyan pauwi ng Dagupan. Early evening, yung view from dun sa dulo ng reflecting pool. Backdrop yung Capitol building. Sasabihin naman ako, mas maganda yung dati, maraming shed, pwede kang palamig doon, pwede kang tumambay doon, maraming puno. Darating po sa pagkakataon na ganyan, antayin lang po natin na maisagawa ng provincial government etong dream po ni Governor Ramon Gico III na parang maging mini Singapore ang Capitol Complex. So, meron pong itatayong 11-story Twin Tower, merong convention hall, at marami pang iba. Antay lang po natin. Ito naman ay developmental ang ating provincial governor dito sa lalawigan ng Pangasinan. At kung tayo ay iilan na lang yung taon na natitira sa ating buhay, yung iba sasabihin na masyado ka namang morbid. Realidad po yan eh. Kung minsan, feeling natin bata pa tayo, pero yung edad natin medyo nasa taas na. Marami ng 50 years old and above, di natin masabi kung gaano kahaba yung ating buhay. Pero at least yung ating mga anak at mga apo, magiging apo, yan, makikita po nila kung ano yung mga ginagawa ng mga local government units ngayon, yung mga leaders, para naman sa pakikinabangan ng mga susunod na henerasyon, sabi nga po. Magandang umaga rin kay Kuya Mar Sabala at kay Ate Lali dyan sa Highlander at lahat ng mga suki natin dyan sa barangay po namin sa Mayombo, dun sa barangay namin sa Kabilauan sa bayan po ng Lawak, katabi po yan ng Santa Ines, Manawag. At syempre, good morning din kay former Congressman Christopher De Venecia na patuloy din po niyang binibisita ang mga proyektong naumpisahan nung kanyang panahon o yung kanyang term. Ganon din kay Congresswoman Rachel Arenas na
Kakatuwa, no? Sabi niya, finally, pumayag na pumunta sa mall ang kanyang mami, kanyang kasama, si former Congresswoman Baby Arenas. Okay, with that mga kaibigan, ang inyong lingkod ay magpapaalam na sa iba pa na hindi po na natin nabati. Magandang umaga po sa inyo, yung mga security guards, yung mga guards dyan sa Dagupan City National High School. Good morning, at ganun din sa iba pang lugar, yung si Kaaron, ano pa yung first name? Ang security officer naman dyan sa Family Court na nasa CDRRMC building sa Tondaligan. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa pagtutok sa Toda Balita. Sa ngalan ng aking partner, Kaaron Susan Yadaw, at sa technical Kaaron Richard Olanday at Kaaron Edwin Inong, muli po tayong magkakasama-sama Lunes hanggang Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Nakasama niyo po, ako po si Liway Manantan Iparagire. Good morning din pala pahabol kay DC Vian Venice, Chua Armas, kay Mamata, kay Jerome at kanyang mga kasamahan. Ako po si Liway Manantan Iparagire, take 2. Nagsasabi po isang magandang umaga, happy weekend at ingat po. Sumainyo ang Todong Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 930